November 17 po ngayon, araw ng Lunes. At ikalawang araw ng INC rally dyan sa Quirino Grandstand. Kahit wala pa rito sa aming internet, hindi nga ako makapag-upload. Hindi natin mapigilan mag-react sa mga nababasa nating mga comment. At siyempre, itong unahin natin, re-reaksyonan natin itong sagot ni Senator Kiko Pangilinan na sa tila pananahimik nila. Sa kabila ng naglantad na nga at itinuro na ni Saldico yung mismong mastermind sa mga insertion na bilyon-bilyon dyan na naging ugat ng malawakan ng mga pagnanakaw sa mga flood control, sa mga infra project lalong-lalo na. Pero bago yan, isang magandang araw po sa inyong lahat. At saan man sulok kayo ng Pinas naroroon, ang pagpapala po sumatin. Nagpupugay po si Makatang Tambay ng puhunan ni mga logic lang ng buhay. At pa-subscribe kung bago ka pa lang po. Thank you. Ito yung sabi niya. Ito yung sagot niya na sa tila lalong pagtahimik nila sa kabila ng lahat na inilantad na ni Saldico yung mastermind ng pagnanakaw na ito. Hindi ba? Sila yung nangunguna rito na talagang pag sa mga issue ng corruption, maiinit tong mga dilawang ito. Hindi naman natin may tatanggi na si Senator Kiko Pangilinan. Lihiti mong liberal ito at dilawan pinklawan ko. Ito yung sabi niya, ito yung sagot niya. Basahin ko dito sa inquirer natin nakuha. Sabi niya, hindi kami nananahimik, nagmamasid lang kami at tinitimbang ng gusto kung ano sa paniwala namin ang pinakamainam. Hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikakabuti ng bansa. Ganda ng mga pananalita niyang ito. Pero isa-isahin natin ito kung ano yung mga nakakubli sa mga mababangong pananalitang ito ng senador na ito, mga kapinas ko. At dugtong pa niya, responsibilidad namin na tiyakin na may isa-isa ang ingay namin at mauuwi ito sa pagpapanagot sa mga nagkasala ayon sa kanya. Ito unahin natin. Nananahimik sila at nagmamasid at tinitimbang. Kasi nga, alam nila, ano naman ang pag-iingay nila. Gayong alam naman nila na yung uuwian nito. Kung sila rito ay mag-iingay at kukontrahin pa itong si Pangulong Bongbong Marcos o tutuligsain sa nalantad na mga korupsyon na ito na siya nga yung mastermind ayon dito kay Saldico. Isa lang naman uuwian nito. Pag si Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba sa pisto, siyempre natural si Vice President Sara Duterte ang papalit dito at maupo. At ito'y ayaw na ayaw nila mangyari. Mga kabayan, mga kapinas ko. Alam naman natin yan. Ito yung dahilan ng pananahimik nila at di mo man ay pag-umasid niya sa mga nangyayaring ito. At ano pa ito? Itong mga sinasabi nito ni Senator Kiko Pangilinan. Sabi niya rito, naniniwala sila na ang pinakamainam ay hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay nila. Palagay namin ay nakabuti ng bansa. Kung susuriin natin ito, sabi niya hindi para sa sino man na nakaupo, kundi sa ikabubuti ng bansa. Alam naman natin na sa panahong ito, wala naman silang power para makabuti sa bansa na maaaring sa kanila magmumula. Pero kung titingnan mo, napakaganda, napakabango ang pananalitang ito. Wala naman sila ditong pwersa para ito isagawa at para mangyari. Sinasabi niya na pinakamainam, hindi lang sa sino man na nakaupo. Ito yung ating binibigyan din dito. At ano pa itong sabi niya? Responsibilidad daw nila na tiyakin yung kanilang pag-iingay. Hindi mauuwi lang sa wala. Bagkus dun sa pagpapanagot sa mga nagkakasala, dun sa mga tiwali. Kita nyo kung yung kanyang sinasabi rito, parang suntok lang sa buwan. Parang napaka-imposible. Parang gusto lang niyang maglabas ng isang napakabangong pananalita sa mga pagpuna sa kanila ni Senator Bato de la Rosa na bagamat may inilantad na ngayon sa Saldico, walang tahimik na tahimik itong grupong ito.
Risa Hontiveros man yan, Bam Aquino, o ito si Kiko Pangilinan. Ito nga, naglabas nga siya nito. At itong si dati Senator Leila de Lima, hindi ba talagang kapuna-puna ito? At ito pala yung kanilang dahilan, ito yung sinasabing ito ni Senator Kiko Pangilinan, na kung talagang namang susuriin mo, mangyayari ba ito? Yung sabi niya, ikakapanagot, yung pag-iingay lang daw nila, kinakailangan mauwi sa pagpapanagot ng may sala kung sino man yan. Paano mangyayari yun kung hindi pa mag-2028 at saka swertin sila na maging presidente yung kaalyado nila, doon lang ito mangyayari. Pero sinasabi rito ni Senator Bato de la Rosa, yung kasalukuyan, ano ba yung reaksyon nila? Ano ba yung masasabi nila sa mga inilabas na ito ni dating Congressman ako Bicol Party Saldico? At pagkatapos ito lang kanyang bibitawang pananalita na animo talagang mangyayari at iiral yung kanyang magagandang mga sagot na ito sa pagpuna sa kanila ni Senator Bato de la Rosa. At kahit naman tayo, napupuna rin natin tingnan yun sa inilabas na ito ni Saldico, talagang tahimik sila na para bang okay lang, lampas lang sa kanilang tinga at saka di ini-scroll lang nila kung halimbawa napanood man nila ito sa social media. Ganyan yung ating nakikita rito at siyempre, itong senador na si Senator Bato de la Rosa, mas alam ito. Kaya siya na yung nagbukas nito at ito, sinasang-ayunan natin yung pagiging tahimik dito ng grupong ito, ng dilawang ito, alam natin na isa yung kanila ritong gusto lamang na ipahiwatig. Na si Marcos talaga, ano man, nila itong mapatalsik sa pisto kung si BP Sara lang din naman ang maaaring pumalit dito. Dahil katulad ng mga sinasabi nga natin, bibiro mo nga naman kung bukas-bukas ang magigis na lang nating Pangulo. O magigis ang Pangulo ng mga dilawang ito ay si BP Sara na. Guni-gunihin mo kung saan pupulutin ang dilawang ito. At samantalang si Marcos ang nakaupo ngayon, huwag na lang nila itong banggain o tuligsain. Kahit sa tingin nila talaga may katotohanan itong mga isiniwalat na ito ni Saldico na sobrang katiwala. Ito talaga si Pangulong Bongbong Marcos, yung mastermind ng bilyong-bilyong insertion na ito na pinagmumulan nga ng mga katiwala at korupsyon ng mga flood control, mga infra projects, mga kabayan, mga kapinas. At akala mo talaga yung mga sinasabi niya rito na yung mag-iingay man sila talagang mauuwi sa pagpapanagot sa mga may kasalanan. Na kumbaga may puwang ba sila na maisagawa ito sa panahong ito na ngayon nga maraming grupo na mga nagsasagawa ng rally. Itong ikadalawang araw na ito ng rally diyan ng Iglesia ni Cristo, alam natin na may iba pang grupo na nagsasagawa sa iba't ibang lugar ng mga kilos portista laban nga sa katiwalian sa gobyernong ito. At may isa nga tayong napanood ngayon lang din sa pagla-live ng isang vlogger na ito naman ay grupo ng mga makaliwa kung saan ang isinisigaw naman ni Duterte Marcos papanagutin. Siyempre halos alam na natin kung sino mang grupong ito. Ito yung mga kaliwa na talagang dati pa bad trip na sa mga Duterte. Ito yung mga kaganapan sa mga sandaling ito mga kabayan, mga kapinas ko. At kung ito yung ating pagbabasyan, itong mga dilawan na ito, hindi ako naubusan ng mga masasabi sa mga dilawan na ito dahil tingnan nyo, may isa akong vlogger na pinapanood. Isang vlogger na sikat ito, mahusay at milyonaryo ito, mayaman. Kaya ito kahit pa paano ayaw talagang tirahin si Romualdez at si Marcos, nangangamba din siya. Sabi nga niya mismo, nagtapat siya na kung talagang magtatagumpay ang mga rallying ito, ako naghanda na, sabi niya naghanda na siya at pupunta siya talaga ng bansa na kung saan walang extradition doon. Doon na siya magpupundar. Ito talaga, meron pa nga siya sinabi rito na 500,000 daw maaari na siya makapagpundar ng sarili niya at talagang doon na siya manirahan maging citizen na doon. Yun pa yung pagsasabi niya. At ibig sabihin, hindi lang itong vlogger na ito ang nangangamba. Alam din ito ng mga ibang kaalyado niya o ng mga loyalist na talagang mabibigat na nag-iimpluwensya
at nagpipilit kampihan ang mga korapsyoneto at ang mga katiwalian na ginagawa ng gobyernong ito sa kasalukuyan, sa kabila ng lahat na nalalantad naman sa publiko. Kung kontento ba naman ang sambayan ng Pilipino, makakakita ba naman tayo ng ganito kalalaking rally? Sabihin man natin yan na religious group o hindi. Yung katotohanan totoong ang rally, parati nakaraniwan na yan sa bawat gobyernong umiiral. No, sa bawat nagiging pangulo, nagiging karanasan ay mga pag-arali. Pero sa ngayon ito, dahil sa mga malulubhang katiwalian at talang garapalang pagnanakaw, ito, walang hinto at saka nakikita natin yung bugso ng tao. Na sabihin man natin religious group, hindi naman magkakaganito ito. Kahit yung kanilang mga pamunuan na silang mismong nananawagan nito, kung talagang may nakikita itong kabuti at kagandahan sa gobyernong ito. Yan po ang katotohanan nito. Kaya dapat magising na rin. Kung halimbawa man hindi naman talaga siya pinapatalsik sa pisto, bagkus accountability at transparency at justice yung hinihiling ng mga malakihang rallying ito, dapat gawin nila. Dahil lantad naman kahit hindi sa religious group na malaking ito, kahit sa mga ordinaryong Pilipino na walang transparency. Nagtayo sila ng ICI tapos lumilitaw. Makikita natin na para lang isalba sila. Dahil kung talagang mag-iimbestiga ang ICI, bakit si Romualdez hanggang ngayon ay nananatiling wala silang makitang ebidensya? Pagkatapos itong kasama ni Romualdez, ito si Saldico na isang tandem niya ito. Sa garapalang pananalita, tandem niya ito sa pagnanakaw at pangurakot. Ito pa yung nagkalantad ngayon nang dapat sana itong ICI na binuo nila na nag-iimbestiga. Dapat ay natukoy na ito. Pero ito, inilalantad na pero wala pa rin ebidensya. Kaya nakakalungkot. At kaya tayo nakakita ng ganito. Mabuti na nga lang at may mga mapagsamantala na mga grupo katulad nga nitong mga binabanggit natin kanina na sinasamantala naman itong kahinaan ng gobyernong ito para maging tungtungan naman nila sa pagbangon nila. Yan po yung realidad. Kaya tayo nakakita ng ganito na may nananahimik pero pag sa gusto nilang pabagsakin, napakadaldal, napakaingay naman. Walang patid yan, mga kabayan, mga kapinas.